Magandang umaga rin sa iyo, Kirby. Napanatili ni Bagyong Zoraida ang kanyang lakas habang patuloy na lumalapit dito po yan sa kalupaan ng Mindanao. As of 4 a.m. namataan po si Zoraida 216 km southeast ng Hinatuan, Surigao del Sur. Taglay po ang lakas ng hangin na 55 km per hour at kumikilos po ito sa northwest direction sa bilis na 30 km per hour. Sa ngayon nakataas pong signal number 1 sa iba't ibang mga lalawigan sa bansa. Sa Luzon, nakataas po yan sa Cuyo Island, Northern Palawan at ganun din sa Calamian Group of Islands. Sa Visayas, nakataas pong signal number 1 sa Siquijor, Southern Cebu, Bohol, Negros Oriental, Negros Occidental, Antique, Iloilo at Guimaras. Habang sa Mindanao, nakataas naman pong signal number 1 sa Dinagat Province, Siargao Island, Agusan del Norte, Agusan del Sur, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Davao Oriental, kasama rin po dyan ang Compostela Valley at nakataas din po yan, dyan po yan sa may Davao del Norte, Samal Island, Northern Davao del Sur, Bukidnon, Misamis Oriental, Misamis Occidental, Lanao del Norte, Lanao del Sur at kasama rin po dyan ang North Cotabato, Camiguin at Northern Zamboanga del Norte. Kapag sinabing signal number 1 mga kababayan, asahan po natin ang lakas ng hangin na abot sa 30 to 60 km per hour. At kapag ganito kalakas ang hangin, mapuputol po yung mga sanga ng puno at lilipa rin ng bahagya ang mga bubong ng bahay na yari sa Nipa at Cogon. Ngayon nga pong umaga, between 8 a.m. to 10 a.m. ay inaasahang maglalandfall na nga po itong si Bagyong Zoraida. Dito po yan sa may Davao Oriental. Ayon nga kay Pag-asa Weather Forecaster Glyza Escollar, inaasahang maglalandfall nga po ito. Diyan po yan sa nabanggit na lalawigan ngayon nga pong umaga. At pagkatapos maglandfall nito ni Bagyong Zoraida, narito nga po yung mga lugar na dadaanan o direktang maaapektuhan ng nasabing bagyo. Yan po yung timog bahagi ng Compostela Valley, Davao del Norte, Bukidnon, Lanao del Norte, Lanao del Sur, Misamis Occidental, Siquijor, Negros Oriental at Palawan. Kung mapapansin, yung ilan sa mga tatamaan nitong lugar ay tinamaan din po ni Bagyong Yolanda. Ayon nga kay Ms. Escollar, asahan po umano ang mga landslide at flash floods dahil malambot ang lupa dahil sa mga pag-ulan na dinala ni Bagyong Yolanda at makararanas nga din po dyan ngayon ng 5 to 15 millimeters ng rainfall dahil naman po yan kay Bagyong Zoraida. Kung magtutuloy-tuloy po ang pagkilos ni Bagyong Zoraida, inaasahan pong by Thursday ay tuloy na itong makalalabas ng Philippine Area of Responsibility at by Friday ay gaganda ng muli ang lagay ng panahon sa buong bansa. Magbabalik po ang Panahon TV Express makalipas ng isang paalala. Teng, ang package. Ma'am, sabi ng Air 21 on the road na. Ano, Teng? Ang package. Ma'am, sabi ng Air 21 na receive na. Okay, very good. Basta padala, sagot ka ng Air 21. May real-time delivery updates via text para worry-free ka. Teng, ang package, napadala mo na? Yes, ma'am, sa Air 21. Sa Air 21, sagot ko, padala mo. At para sa mga nais magbigay tulong sa mga kababayan nating nasa lanta ni Bagyong Yolanda, pwede nyo po ibadala sa Air 21 ang inyong mga donasyon. Tumatanggap po kami ng mga luma pero magagamit pang damit, ganun din ang mga pagkain na kagaya ng dilata, biskwit at noodles. At tumatanggap din po kami ng mga inuming tubig at ganun din po ng mga gamot, kagaya nga po ng gamot sa ubot-sipon, lagnat at LBM. Ang inyo po mga donasyon ay ipipick up po ng Air 21 sa ating pick-up points. At mga kababayan, paalala lang po, ang Air 21 ay hindi po tatanggap ng monetary donations. Para po sa inyong mga ibibigay na tulong sa ating mga kababayan, ang ating pong relief drive ay tatakbo po from November 9 to November 17, 2013. Lagi po nating isaisip na sa panahon ng sakuna, lagi po nating pairalin ang pagbabayanihan. At yan po muna ang latest mula rito sa Pag-asa DOST. At mga kababayan, dahil nga po between 8 a.m. to 10 a.m. ay inaasang maglalandfall si Bagyong Zoraida, tutok lamang po dito lang yan sa Telebisyon ng Bayan. At your service ang new weatherman, Harry Bayona, balik sa iyo, Kirby.